Where's Alexandra now? Sumunod si Claudine sa kanyang anak nang maglakad ito papunta sa kwarto. Where's Alexandra, Gareth? Ulit nito. Ma'am, humarap ng tuluyan ng lalaki sa kanyang ina. Hindi may tatagong pagod na kanyang nararamdaman. Huminga siya ng malalim at pumikit saglit. Alexandra's gone for 48 hours and I've been looking for her like my entire life. Don't you give me a little time for myself to rest? Namiyawang si Claudine at bahagyang nagtaas ng kilay. Tinignan niya ng matalim si Gareth. Alam mo kung bakit mas gusto kong umalis na lang si Alexandra? Dahil hindi mo kayang ipagtabuyan si Natalie. Alam ko na sabi sa akin ng nurse na nandun kahapon na si Natalie sa klinik ni Pablo. Kung alam ko lang napupunta siya, hindi na dapat ako umalis. Ako na mismong sasampal sa babae mo para matauhan siya. Mom! Sigaw niya para patahimikin to. Umalingaw-ngaw sa apat na sulok na silidang boses ni Gareth. 2 gabi na siya na hindi nakakatulog ng maayos. Pagod na siya sa maraming ginagawa at ngayon hindi pa rin siya tatantanan ng kanyang ina. Shit! Naisuklay ni Gareth ang kanyang mga daliri sa basang buhok dahil sa frustrasyon. Pagod siyang naupo sa maliit na sofa. Natalie is not my woman, Mom. I've already talked to her. I already tried to make things clear between us. My concern now is my wife. Dapat lang, sagot ni Claudine. Siguraduhin mong mahahanap mo si Alexandra at may ibabalik sa atin. Kapag nalaman ni Papa na ilang araw nang nawawala si Alexandra, baka mas lalo siyang magalit sa'yo. Tuluyan kang itatakwil ni Papa. Nagmarcha pa alis si Claudine. Walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Nag-aalala to ng husto sa pagkawala ni Alexandra at hindi matigil sa pangungulit sa kanya. Siya ang sinisisi ng ginang sa pagkawala ng kanyang asawa. Nasa ibang bansa ang mga magulang ni Marcus. Hindi niya rin mahanap kung nasan ito ngayon. Sigurado siyang hindi pa ito umuwi sa sariling bahay dahil matagal naka-standby ang kanyang mga tauhan sa labas ng bahay nito. Ang sekretaryo ni Marcus ay hindi rin nagsasalita. Gusto niyang gumamit ng dahas at pasukin ang kumpanya ni Marcos na makita ang gagong Hidalgo na yon. Ang kaya niyang gawin pero pinipigilan niya sarili. Nalaman ng media ang nangyari kay Clarice at Mercedes. Hindi man naglabas ng statement ang media, may ilan pa ring nag-uusap-usapan na umabot sa kanyang pandinig. Dagdagdag pa sa kanyang problema si Clarice at Mercedes. Nagpupumilit si Monet na makausap si Senyor Melandro para hayaan ito makaalis ng Pilipinas ng magtanda. Si Mercedes naman ay ginamit ang lahat ng impluwensya para makalabas ng kulungan. Hindi niya natutukan ang pagkakulong ng 2 iyon dahil kinain ang kanyang oras sa paghahanap kay Alexandra. Shit! Tinapan niya ang babasaging basong nasa harapan niya. Tumama yun sa pader at kaagad na nabasag. Pumikit siya, tinilot ang kanyang sentido. Shit! Kinakain na siya ng matinding frustrasyon. Lalo pat hindi niya mahanap ang kanyang asawa. Where are you, Alexandra? Bulong niya sa hangin habang nagtatagis ang bagang. Hindi siya makapaniwala na sumama ito ng tuluyan kay Marcos Hidalgo. Sa lalaking yun, sa lalaki pang iyon. Matindi ang pagkamuhi niya kay Marcos. Alam niya at ramdam niyang nararamdaman ng lalaking yun kay Alexandra. Hindi ito may tatanggi ang bagay na yun. Isang tingin lang, alam niya naghahanap lamang ng pagkakataon ng Hidalgo na yun para makuha sa kanya si Alexandra. Shit, ngayon tumayo na siya tinapon ng iba pang bagay. Hindi na niya kayang kontrolin ang bigat na nararamdaman. Hanggat hindi na ibabalik sa kanya si Alexandra, hindi siya titigil. Sisiguraduhin niyang si Marcos mismo mag-uuwi kay Alexandra. Samantalang nilapag naman ni Marcos ang buko juice sa harap ni Alexandra. Nakatanaw siya sa karagatan na nakalatag sa kanyang harap. Natagalan umakyat pa si Manong, natatawang sabi ni Marcos sa kanya. Nahihiya siyang ngumiti. Sana hindi ka na nag-abala. Naupong lalaki sa kanyang tabi at saka ngumiti. Mayroong sariling rest house si Marcos. Malapit yun sa dagat, meron ding cottage na pinasadyang gawin ng lalaki noong nakarang buwan. How do you feel now? Marahan itong tanong, bumaba ang tingin niya sa kanyang tiyan. Sumakit kaninang umagang kanyang puson at dahil sa matinding pag-alala ni Marcus, agad siya nitong dinala sa kilalang OB-GYN malapit sa kanila dahil sa stress ang pananakit ng kanyang puson. Pero hindi niya maunawa ang gusto kung bakit stress pa rin ang dahilan. Samantalang wala naman siyang ibang ginawa ditong nagdaang araw ko hindi ang kumain at matulog. Huminga siya ng malalim at sumipsip sa straw ng buko juice. Maayos na ako, marami lang akong iniisip, mga bagay na hindi kayang pigilan. Umihip ang hangin at sumabog ang kanyang buhok. Aayusin na niya dapat yon pero naunahan siya ni Marcus. Salamat.
Medyo hindi pa rin siya komportable sa pagiging maalaga ng lalaki sa kanya. Paano ka? Paano ang trabaho mo? Sa wakas ay naisatinig na niyang bumabagabag sa kanya. Yun ang iniisip niya nitong nagdaang mga araw. Kung itinaka siya ni Marcos para maging ligtas siya at ang kanyang anak, paano naman ito? Hindi pwedeng iwanan nitong trabaho at pamilya para lang sa kanya. Hindi kaya ng kanyang konsensya. Marami na siyang nadadamay. I just took an early vacation, marahang saad ni Marcos. Kumuha to ng sandwich na nasa maliit na mesa at kumagat. Ang sekretary ko nang bahala sa trabahong naiwan ko. Ilang araw pa lang naman akong wala. Huwag mo ko alalahanin, pwede ba? Palagi na lang palaging hindi siya pwedeng mag-alala. Sumandal siya sa upuan at saka tinignan ng payapang langit. I wanna go back, Mark. Hindi pwedeng itago mo na lang ako dito. Habang nagiging abala lang naman ako sa'yo. Naramdaman niyang paninigas ni Marcos sa kanyang tabi. Marahan siyang ngumiti at binalingan ng tingin ng lalaki. Tingin ko, a peaceful and happy life is not for me. Kung patuloy akong iiwasan ng buhay ko sa syudad, hindi na rin ako magiging payapa dahil marami pa akong naiwang responsibilidad. Tumingin sa kanyang lalaki, binabasang emosyon sa kanyang mga mata. Hinayaan naman niya itong makita maging ang kanyang kaluluwa. Matagal na naglahon tiwala at pag-asa sa kanyang pagkatao. Nihirapan na siyang magtiwala sa mga tao na kapaligid sa kanya. Dahil sa mga nangyayari, naubusan na rin siya ng pag-asa na magiging maayos pang lahat. I couldn't just run away. I have to face everything. Magiging matatag ako para sa baby ko. Hinaplos ni Alexandra ang kanyang tiyan at ngumiti ng malungkot. At sa iyo na rin, dagdag niya. Nakita niyang natigilan ang lalaki. May dumaang kakaibang emosyon sa mga mata ni Marcos na hindi niya mapangalanan. Babawi ako sa iyo. Sa dami ng naitulong mo sa akin, hindi ko alam kung paano ko pa yun mababayaran. But I will try my best. Umangat ang kamay ng lalaki, sinundan niya ito ng tingin, hinaplos niya ang kanyang muka at lumamlam ang mga mata ng lalaki. Medyo natigilan siya pero nang makabawi tumawa na lang. Nag-iwas siya ng tingin. I will not ask anything in return, Alexandra. If this ever happens again, I will still do the same. Sinulyapan niyang lalaki, seryosang ekspresyon ng mukha nito, kaya ngumiti na lamang siya. Lingid sa kaalaman ni Alexandra, hindi pa sana gusto ni Marcos na ibalik siya sa Maynila. Gusto niyang makasama pa nito ng matagal para alagaan. Kung maari lang hindi na nito gustong bumalik sa syudad, mas payapa ang buhay nito sa probinsya. Mabagal ang paglipas ng oras, mabagal ang kilos ng mga tao, walang pagmamadali, walang pressure. Dito dapat si Alexandra, dito na lang dapat sila. Ngunit hindi ni Marcos kayang sabihin ang desisyong iyon. Pakaramdam niya kung ipipilit niyang manatili silang dalawa ay hindi magiging masaya si Alexandra. Kaya nang gumabi na, tinawagan niya si Mike. Ito ang unang beses na binuksan niyang telepono simula nang dumating sila. Mike, tahimik to sa kabilang linya. Bukas sa ticket, babalik na kami ni Alexandra. Bukas ng umaga sa Manila, balita niya. Natagalan bago sumagot ang kanyang sekretaryo, kaya tinignan niya kung nasa kabilang linya pa ito. Maayos naman ang signal pero hindi pa rin to sumasagot. Mike, tawag niya muli. Yes sir, sagot ni Mike. Kumunot ang kanyang noo. Sa simpleng salita nito'y kagad siyang nagduda. Hindi ganito si Mike na sumagot. Are you okay? May sakit lang sir. I'll book your ticket now sir. 6 in the morning ang flight sir. Narinig niyang katok mula sa kanyang pinto kaya hindi niya nakaagad nasagot si Mike. Lumapit siya at binuksan niyon. Tapos na ako magluto. Imporma ni Alexandra sa nahihiyang tinig. Napangiti naman siya. Pinayagan niya itong magluto dahil nagpumilit ito. Nahiya na dahil palagi na lang siyang nasa kusina. Sure, let's eat now. Tumango ito saka tumalikod para maglakad paalis. Hindi na naalis sa kanyang labi ang ngiti kaya na magsalita siya'y bakas pa sa kanyang tonong saya. Just send it to my email, Mike. Binaba niyang tawag. Sumunod siya kay Alexandra na ngayon ay naglalagay na ng plato sa maliit na mesa. Tinignan niyang maingat itong pagkilos habang naghahanda ng pagkain. Bigla'y gusto na lamang niya manatili sa ganitong tagpo. Ang tagal nilang hindi nakita ni Alexandra pero walang nagbago sa kanyang nararamdaman. Nanatili ang matinding paghanga sa kanyang puso. Alam niyang hindi nawala kahit nung nasa ibang bansa siya. Madalas niya pa rin maisip ang inosente at malaanghel nitong mukha. Let's eat, ngumiti sa kanya si Alexandra. Naupo na. Naupo rin siya sa katinignan ng adobong manok at inihaw na bangus. Nahihiyang ngumiti si Alexandra. Sana magustuhan mo. Hindi niya pa man natitikman ang luto nito. Alam niyang magugustuhan niya na yon. Tuloy na bukas ang flight natin pabalik ng Manila, imporma niya.
Nakita niya unti-unting paglaho ng ngiti nito. Marahan na tumango si Alexandra at saka nagbaba ng tingin. But we can still stay here if you don't want to go back yet. Bawi niya na mapansin na naging reaksyon nito. Hindi. Umayos na upo ang babae. Hindi. Gusto ko na talagang umuwi. Iniisip ko lang kung ano na kayang nangyari. Kung hinahanap ba nila ako. Kung pinag-aalala. Stop worrying, Alexandra. Saka na yan. Kumain na muna tayo. This is our last night together. Seryoso niyang saad. Namulang pisngi ng babae. Napansin niya yon bago pa ito magbaba ng tingin. Tahimik silang kumain. Hindi niya alam ang sasabihin pero tila sapat na ang presensya ni Alexandra para maging komportable siya. Nang matapos sila, si Alexandra rin na naghugas ng kanilang pinagkainan. Nagtalo pa sila dahil ayaw niya sanang ito ang maghugas pero nagmatigas ang babae. Ako na, Marcus. Huli naman na ito kaya nagbigyan na niya. Hinintay niyang matapos itong maghugas. Pinagmasdan niya lamang ang babae habang pinupunasan itong mga pinggan. Garrett is so stupid for letting this woman go. Bulong niya sa sarili. Masyadong nabubulagan si Garrett para pakawalan pang kagaya ni Alexandra. Dahil kung siya yon, hindi niya hayaang masaktan ito. Saktong lumingon sa kanya si Alexandra. Medyo pinamulahan naman si Alexandra nang makita niya kanina pa pala nakamasid sa kanya. Si Marcus, hindi tumakyat, talagang hinintay pa siya. Sana nauna ka na. Pinunasan niya ang kamay. Tumawa lang ang lalaki. Sabay silang umakyat at pumasok sa kanya-kanyang kwarto. Mabuti na lang talaga na may sarili siyang kwarto. Dahil kung hindi, baka hindi niya makatulog ng maayos. Nakakahiya kung magkasama silang dalawa. Tinignan niya ang maliit na bag na dadalhin. Puno yun ng mga gamit na binili ni Marcos sa kanya. Ang ilang swimsuit ay hindi na niya nagamit dahil hindi na rin siya nakapag-swimming. Pinatay niya ang ilaw at tanging lampshade na lamang ang naging liwanag sa buong silid. Pagkahiga pa lang inapahikab na siya kaagad. Kanina madaling araw pa lang, nagising na siya kaya maaga rin ngayong gabi ang kanyang antok. Hinaplos niyang tiyan bago malungkot nang ngumiti. Bukas ay babalik na siya sa syudad. Siguradong ibang environment na naman ang kakaharapin nilang dalawa ng kanyang anak, kaya dapat ay mas maging handa na siya. Stay with me, Uno, masuyo niyang bulong. May pakiramdam siya na lalaki ang kanyang anak, hindi pa man nakikita ang kasarian nito sa ultrasound. May kutob siyang lalaki ito. Nakatulog siya kaagad, ilang minuto lang ang lumipas. Payapang gabi at tila walang panganib. Malalim ang kanyang tulog pero naalimpungatan siya na marinig ang malakas sa pagsipa sa kanyang pintuan. Bumangon siya, tinignan ng pinto. Isang sipang muli parsahan nang nabuksan ng kanyang pinto. Para nagkarera ang kanyang dibdib na makita ang dalawang lalaki naglakad palapit sa kanya. Sino kayo? Ngunit tumawa ang kanyang bibig na mamukhaan ng isang lalaki. Hindi siya nagkakamali, si James yon. James? Bumaba siya sa kama at naglakad para tignan ng mabuting lalaki. Madilim at hindi pa tuluyang nakakapag-adjust ng kanyang paningin. Na makita niya mukha nito, sa kanya nakumpirma na tama siya. Narinig niya ang pagkabasag mula sa labas. Nilagpasan niya si James at dali-daling tinignan ang nangyayari. Mula sa ikalawang palapag ng rest house, tanaw niya kagad ang kusina at sala. Nakita niya nasa sahig ng sala si Marcus at dumudugong bibig at ilong. Marcus! Sigaw niya na makita to. Kinabahan siya ng husto. Nagangat ng tingin sa kanya si Marcus. Ganon din ang lalaki nakatayo sa harap nito. Si Garrett. Parang nagugat ang kanyang mga paa nang makitang lalaki. Nagtatagis ang bagang nito at namumulang mga mata sa galit. Anong ginagawa mo, Garrett? Nang makabawi kagad siyang tumakbo papunta sa hagdan, bumaba siya para daluhan si Marcus na ngayon ay hindi pa rin nakakatayo. Bago siya makalapit sa lalaki, hinawakan na siya ng isang tauhan ni Garrett. Bitawan mo ako! Sigaw niya. Tinignan niya si Garrett. Hindi na ito tumingin sa kanya bago sa hinawakan itong kwelyo ni Marcus para itayong lalaki. Garrett, ano ba? Isang suntok at muling bumagsak sa sahig si Marcus. Dumugo ang labi nito. Garrett! Malakas niyang tinulak ang lalaki at nakahawak sa kanya at nakawala naman siya. Tumakbo siya palapit kay Marcus at naiyak nang makitang itsura nito. Malaki ang pasa ng lalaki sa kaliwang pisngi. Pumutok ang labi nito at may sugat pa sa ilong. Shit, Garrett! Sigaw niya habang umiiyak. Nababaliw ka na ba? Iyak niya habang namumula sa galit. Dumalo siya kay Marcus at niyakap ito. Masyado siyang nasasaktan lalo pat walang ginawang masama sa kanya si Marcus. Purong kabutihan lamang pinakita nito sa kanya. Walang hiniling nakapalit sa lahat ng tulong na natanggap niya at ngayon ay binubugbog pa ni Garrett. I'm sorry, Mark. I'm fine, Alexandra. Nihirapan itong saad dahil sa sugatang bibig.
Mas lalong humagulhol sa iyak si Alexandra. Naalala niya naman ang gabing yun kung saan pinagkaisan siya at walang nagawa. Ngayon ay kay Marcos naman to nangyayari. Pero dahil sa kanya, nagangat siya ng tingin kay Gareth. Nakita niyang paggalaw ng panga nito sa gilid. Bakit palagi nalang karahasan ang dala mo? Matigas na naging ekspresyon ng mukha ni Gareth. Hindi siya makapaniwalang nasarap niya si Alexandra at yakap-yakap si Marcos. Puno ng galit at pagkamuhi ang mga mata nito habang tinitingnan siya. Halos mabaliw siya kakahanap kay Alexandra. Pero itong magiging bungad sa kanya ng babae. Humakbang siya, tinawakan to sa braso. Pilit niyang tinayo si Alexandra at nilayo kay Marcos. Pero ayaw bumitaw ng kanyang asawa. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Sigaw nito. Lumapit na ang ilan niyang tauhan para tulungan siya. Sa wakas nabaklas din ng kanyang asawa. Natatawa siya sa kanyang sarili. Kahit kailan hindi niya naisip na mangyari ang ganitong tagpo. Bitawan mo ko, Gareth! Pinulupot niyang bisig sa bewang nito para tuluyang ipirming babae. Pero patuloy pa rin to sa panlalaban. Shit! Let her go! Shut up! Galit niyang sigaw kay Marcos na magsalita to. Stop wiggling, Alexandra. I'm gonna take you home. Hindi ako sasama. Binitawan niyang babae dahil sa matinding frustrasyon na ramdaman na hinugot niyang baril na nasa kanyang likod saka yung tinutol kay Marcos. Natahimik ang buong sala. Nakita niyang paglaki ng mga mata ni Alexander sa kanyang ginawa. Ngunit yun na lang nakikita niyang paraan para mapasunod to. Kung hindi niya makuha sa maayos na pakiusap, idadaan niya sa dahas. Parang nagugat ang mga paa ni Alexandra sa sahig na makitang baril na nakatutok sa direksyon ni Marcos. Saglit na parang nakalimutan niyang huminga. Bumagal ang tibok ng kanyang puso at ramdam niyang panghihina ng kanyang sistema. Malamig na tingin ang ginawad sa kanya ni Gareth habang nanatiling baril nitong nakatutok kay Marcos. Do I have to shoot him, Alexandra? May diin na tanong ni Gareth. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki, seryoso to at madilim. Parang ibang Gareth ang nasa kanyang harapan. Kagaya niya, hindi na rin niya maramdaman ng dating Alexandra. Tahimik na tumulong kanyang luha at binalingan ng tingin si Marcos na ngayon ay mag-isang nakatayo malapit sa sofa. Hawak nitong gilid ng tiyan na tila may iniinda. Tinignan rin siya ng lalaki at marahan itong umiling. Tila sinasabi sa kanya na hindi niya kailangan na matakot para sa kaligtasan nito. Malungkot siyang umiti kay Marcos. Awang-awa siya sa lalaki. Hindi deserve ni Marcos ang ganito. Humakbang siya palapit. Shit, Alexandra! Sigaw ni Gareth na makitang gagawin niya. Ngunit hindi niya hinayaan na daigin siya ng takot. Patuloy siyang lumakad at niyakap si Marcos. Pumalibot ang isa nitong kamay sa kanyang bewang habang humagulhol siya ng iyak sa dibdib nito. I'm sorry, Marcos. I'm sorry. Humikbi siya at mas sinigpitan ng yakap sa lalaki. Silang dalawa lang ang nakakaalam sa kanyang pagbubuntis. Wala itong ibang inisip ko hindi ang kapakanan niya at ng kanyang baby. You don't have to go if you don't want to. Marahan itong bumulong. Umiling siya. Ayaw na niya maging abala kay Marcos. Ayaw na niya masaktan pa ito ng dahil sa kanya. Wala na siyang ibang dinala kung hindi gulo sa buhay nito. Lumayo siya at nakita niyang pagdaan ng sakit at pagkabigo sa mga mata nito. Mapait siyang ngumiti bago humakbang palayo. Humarap siya kay Gareth na ngayon ay mas lalong tumindi ang galit at puot sa mga mata. Sasama ako, nanghihina niya saad. But you have to promise me na hindi niya nasasaktan si Marcos at guguluhin ang buhay niya. He never did anything wrong to me. He has been good. Kaya tigilan mo na siya, Gareth. Nagtagis ang bagang ni Gareth bago frustrated na ibinalik ang baril sa kanyang likod. Humakbang siyang 2 beses sa kahinaklit ang pulsuhan ni Alexandra para hilahin nito paalis. Parang hangin na tinatangay si Alexandra. Wala na siyang lakas kaya sumunod na lamang siya kay Gareth. Sumunod sa kanilang mga tauhan na lalaki. Sa labas ng bahay ay park ang 6 na sasakyan. Pinagbuksan si Gareth ng pinto pero siyang unang pumasok dito. Gusto niya pa sanang lingunin ng rest house pero natabunan na ni Gareth ang kanyang paningin. Nagbaba siya ng tingin sa kanyang mga daliri. Nanginginig pala yon, hindi niya alam kung dahil sa takot o sa ibang bagay. Parang namamanhid ng kanyang sistema, maging ang galit at takot ay hindi na niya makilala. Umusad ang sasakyan at sumunod ang sasakyan ni James. At ng ilan pang tauhan, ramdam niya matinding tensyon sa loob na sasakyan ng bumiyahe ito. Mas lalo lamang nadipin ang walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Akala niya itutuloy sila sa airport pero napansin niyang lumiko ang sasakyan nila sa kanan. Samantalang nakita niya sa rearview mirror na nasa kabilang direksyon naman ang kanilang bumubuntot na mga sasakyan. I hope Marcos is safe. Bulong niya sa hangin. Hindi niya alam ang dapat na maramdaman. Walang kasalanan si Marcos. Wala itong ginawang masama sa kanya o kahit na kanino man.
Kaya para mangyari yun kay Marcus, hindi kaya ng kanyang konsensya. Tahimik siyang umiyak. Hindi na nakayanan ng bigat na nararamdaman. Sinisisi niya sarili sa nangyari sa lalaki. Samantalang kanina pa gumagalo ang panga ni Gareth dahil sa pagpipigil ng galit. Nasa tabi na niya si Alexandra pero hindi niya maramdaman ang presensya nito. Mas malamig pa sa yelong buong atmosfera ng sasakyan. Parang nanginginig ang kanyang kalamnan dahil sa pinaghalong lamig at galit. Nang lingunin niya ang babae, nakita niya nagpupunas to ng luha habang nakabaling sa salamin ng sasakyan. Sandaling nagbara ang kanyang lalamunan nang makitang iniiyakan itong gagong hidalgo na yon. Wala na ba talagang plano si Alexandra na bumalik sa kanya? Pinikit niya mga mata at tumingala. Para siyang bulkang sasabog dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman. Ilang araw siyang humanap ng tiyempo na makausap ng personal ang sekretaryo ni Marcus. Dahil may kutob siya na alam nito kung nasan ang kanyang asawa. Ngunit mailap si Mike, tila alam ang kanyang plano. Kaya na hindi na niya kaya magtiis na lang sa mga palpak na impormasyong kanyang tauhan, siya na mismong kumilos. Pinasok niya ang apartment ni Mike at pilit na pinaamin ng lalaki kung nasan ang amo nito at saan dinala ang kanyang asawa.